Magandang umaga mga bata. Magsitayo ang lahat at tayo ay mananalangin. Ito ay pangunahan ni Ayan. Tungo ang mga ulo in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear God, my guardian angel, watch over me ever this day. Be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan. Ngayon naman ay papatiin kayo ni teacher sa pamamagitan ng pagkanta. Kapag tumigil sa pagkanta si teacher, sasabihin nyo ay masaya, 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 masaya. Okay ba? Ayan. O sisimulan na natin. Magandang umaga, magandang umaga. Kumusta? Kumusta? Mabuti, mabuti. Ayan, talaga bang masaya kayo ngayong araw? Ayan, magagaling dahil masaya kayo ay masaya din si teacher. Ngayon naman, bago kayo upo, ay tignan muna ang ilalim ng inyong mga upuan kung mayroong mga basura. At kung meron, ay inyo itong pupulutin at ilalagay sa bag. Malinis na ba? Ayan, maaari na kayong umupo. Kaya ngayon naman ay magtatala na tayo ng liban at hindi liban sa klase. At upang malaman natin kung meron bang liban at hindi liban sa klase, kakanta ulit tayo syempre. Ayan, ganito lang ang kanta ituturo ng teacher. Pag sinabi ni teacher ng nasa ng mga babae, nasa ng mga babae, ay tatayo mga babae at kakanta. Sabihin nila, heto kami, heto kami. At sabihin ulit ng teacher, kumpleto ba kayo? Kumpleto ba kayo? Kapag kayo ay kumpleto, sasabihin na, kumpleto po kami. Kumpleto po kami. Kapag naman hindi kayo kumpleto, sasabihin na, hindi po. Hindi po. Ganun din sa mga lalaki ha. Naiintindihan ba? Yan. Simulan na natin. Nasa ng mga babae, nasa ng mga babae. Kumpleto ba kayo? Kumpleto ba kayo? Nasa ng mga lalaki, nasa ng mga lalaki. Kumpleto ba kayo? Kumpleto ba kayo? Ayan, nagagalak sa teacher sapagkat kumpleto kayo ngayong araw, lahat kayo ay merong matututunan. Ayan, bago tayo magtuloy sa ating gagawin mga gawain ngayong araw, ay babasahin muli natin ang ating alituntunin. Ayan, ako si Teacher Thea. Si Ma'am Thea, kaya ang gagawin natin ay babasahin natin tong T-H-E-A, Thea. Yan ang ating alituntunin. Ang T ay tumahimik at makinig ng mabuti. Ayan, kapag si teacher ay nagtuturo na dapat tatahimik lang kayo at makikinig kayo ng mabuti. Dalawa, teach, huwag kalimutan ang pagrespeto sa kapwa. Ayan, dapat hindi lang si teacher ang irerespeto nyo. Siyempre, pati ang inyong mga klase ay irerespeto nyo din. Ayan, ang ikatlo naman ay E. Estudyante ay magtaas ng kamay kapag may sasabihin. Ayan, kung kayo ay may sasabihin, dapat magtataas kayo ng kamay at hindi sisigaw ha. Ayan, ito naman ay alalahanin at isabuhay ang mga itinuro ng guro sa klase. Ayan, kapag gusto ang magturo si teacher, dapat aalalahanin niyo ang mga itinuro ni teacher at dadalhin niyo ito at isasabuhay niyo ito. Ayan, at ngayon naman ay upang malaman natin kung meron ba kayong naalala sa ating pinag-aralan kahapon ay may sasagutan tayo. Ito ay matching type. Tatawag ako ng 10 mag-aaral na gustong sumagot at pipili ko sa unahan upang sagutan ang ating sagutan. Ayan, tapos na yung sagutan. Babasahin naman natin kung saan ito nakatapat. Ang hambog ay nakatapat sa mayabang, tama. Ang importante ay nakatapat sa mahalaga, tama.
At ang kapos nakatapat sa ulang, tama. At ang katulad ay nakatapat sa kapareho, ito ay tama. At ang maansanga naman ay mainit, ang mabango ay mahalimulak, magiting ay matapang, mahapdi ay may masakit, at matulin ay mabilis, at ang nakaraan ay nakalipas. Natatandaan niyo na ba ang ating pinag-aralan? Tama ba ang mga sagot ng inyong mga klase? Ayan, dahil tama ang kanilang mga sagot, bibigyan natin sila ng very, very good clap. Alam niyo ba ang very, very good clap? Ganito lang yan. Gagawin ni teacher pagkatapos sa inyong gagayahin naman. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very, very good! Ayan, gawin natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very, very good! Ayan. Pagkatapos naman natin ang sagutan, nalaman na natin na inyong naalala ang ating pinag-aralan ng nakaraang araw. Ngayon naman, ay kakantahin natin ang isang kanta na, alam niyo ba ang kanta may tatlong libe? Ayan, yun ang kakantahin natin. Ngunit, papalitan natin ito ng lyrics. At ang lyrics nito ay kaugnay sa ating pag-aaralan ngayong araw. Ano kaya ang kanta ang ipapakanta ni teacher? Ang kantang ipapakanta ni teacher ay kinamagatang Magkasalungat. Ayan. Itong una ay kakantahin ng row 1. Ang row 2 ay dito. Ang row 3 ay dito. Ang row 1 ulit dito. At row 2 ulit dito. Pero bago yun, ikakantahin mo ng teacher upang malaman ninyo ang tono ng ating kanta. Ganito lang yan. May dalawang ibon akong nakita, maitim at puti, magkasalungat talaga, mataas at mabapadalawang punto, mabilis at mabagal dalawang takbo, wak wak wak, wak wak wak, magkasalungat nga sila, maitim at puti, kwak kwak kwak, magkasalungat nga sila, malaki at maliit dalawang bagay, masaya at malungkot dalawang damdamin, mainit malamig dalawang panahon, mayroon at wala dalawang katawan, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak, magkasalungat nga sila. Ayan. Ngayon naman, isasabayan niyo na akong kumanta. Ating uulitin ang kanta. Naintindihan niyo ba? Row 1, row 2, row 1, row 2. Ayan. Simulan ulit natin. May dalawang ibon akong nakita, maitim at magkasalungat talaga, mataas at mabapadalawang punto, mabilis at mabagal dalawang takbo, wak wak wak, wak wak wak, magkasalungat nga sila, maitim at puti, wak wak wak, magkasalungat nga sila, malaki at maliit dalawang bagay, masaya at malungkot dalawang damdamin, mainit malamig dalawang panahon, mayroon at wala dalawang katayuan, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak, magkasalungat nga sila. Ayan, natuwa ba kayo sa ating kinanta? Ayan, ako yung tutuwa at dahil tama at magaling kayo kumanta, bibigyan ninyo ang inyong sarili ng very, very good luck. Sabay-sabay natin gawin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very, very good. Ayan. Ang kasunod naman natin gagawin ay magkakaroon kayo ng gawain na inyong malalaman sapagkat si teacher ay may nilagay na 6 na litrato sa 6 na upuan dyan sa inyong inuupuan na yun. At ang maswerteng 6 na yun ay kapain ang ilalim ng inyong upuan upang makita kung nandun ba ang larawan na inyong teacher. Kapag nakita niyo na, ay kukuhain niyo ito, idikit sa pisara ang mga larawan na inyong nakuha
At pagtatapatin ninyo ang larawan na may magkaparehas na kulay. Ayan. Ayan, kayo pala ang anim na maswerteng nakakuha ng anim na larawan. Tignan nga natin kung anong nasa larawan. Ito ay bundok, dalawang bundok, isang maliit, isang mataas na bundok. Sila ay dalawang bundok pero magkaiba ng sukat. Ito naman ay ibon, dalawang ibon, isang puti at isang itim na ibon. Ito naman ay bata, may malungkot na bata at may masayang bata. Ayan, nalalaman niyo na kaya ang ating pag-aaralan ngayong araw? Ayan, dahil matama ang pagkakalikit ng anim natin na inyong klase, ibibigay ulit natin sila ng very, very good luck. Sabay-sabay ulit natin gawin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very, very good. Ayan. At ngayon naman ay dadako na tayo kasunod natin gagawin. Ang gagawin natin ay kakantahin ulit natin ang ating pinagkakagalingan. Ngunit, guguhitan na natin ang mga salita na magkasalungat or hindi magkapareha. Ayan, atin ulit titingnan ang palita na ating tinanta kanina. At tatawag ako ng 8 estudyante na magbubuhi sa dalawang bagay na makikita nilang hindi magkapareha dito. Ayan, pumunta na dito ang magbubuhi. Ayan, tignan nga natin kung tama ang kanilang ginupitan, maitim at puti. Tama ba? Tama, sapagkat ang dalawang bagay na yun ay magkaiba. Isang itim, isang puti. Kagaya na nakita natin kanina, ay ang nilagay natin larawan dito kanina, meron tayong puting ibon at itim na ibon. Ito naman, mataas at mababa. Ayan, para lang yan ito ay mababa kumpara sa kay teacher dahil si teacher ay mas mataas dito sa ating whiteboard. Ito naman, mabilis at mabagal. Ang mabilis ay kagaya ng mga sasakyan na kotse na mas mabilis sa mga bisikleta. Ang bisikleta naman ay mabagal kumpara sa kotse na mabilis. Sila ay dalawang bagay na magkaiba. Ito naman, maitim at puti kagaya ng kanina, malaki at maliit, masaya at malungkot, mainit at malamig, at mayroon at wala. Ayan. Dahil tama ang kanilang pagguhit, bibigyan ulit natin sila, hindi tayo magsasawang bigyan sila ng very, very good luck. Ayan, sabay-sabay ulit natin gawin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very, very good. Ayan, ngayon naman ay dadako na tayo sa ating talakayan. May ichichika sa inyo si teacher. Gusto niyo ba na mag-chika si teacher? Ayan. Ano kaya ang ichichika ni teacher? Ang ichichika ni teacher ngayong araw ito sa magkasalungat. Ayan. Ang magkasalungat ay dalawang salita na may magkaibang kahulugan o ibig sabihin. Halimbawa ay masipag at tamad. Ayan, ang magkasalungat daw ay dalawang bagay na hindi magkapareha or magkaiba. Kasi kagaya ng masipag at tamad, sino dito ang masipag? Ayan, kayo ang masisipag. Dapat masipag kayo, dapat hindi kayo tatamad-tamad dahil masama yun. Ang kabalitan na pagiging masipag ay ang pagiging tamad. Ayan. Ano kaya ang kasunod? Ayan. May larawan ulit. Ito ay bata. Sino kayang bata dito? Ayan, kayo. At ito ay kagaya ng inyong mga lola, matanda. Ayan. Bata at matanda. Yan silang dalawa ay magkaiba at magkasalungat silang mukha. Ang kasunod naman ay pagong at si kabayo. Ang lakad ng pagong ay sobrang bagal at ang kabay naman ay mabilis tumakbo. Ang gawain o kilos nilang dalawa ay sinasabing magkasalungat. Dahil sila ito ay mabagal at ito naman ay mabilis. Tayo.
may batang masaya at may batang malungkot. Parang masaya ka pag nabigyan ka ng regalo nitong nagdaang Pasko at malulungkot ka naman kapag nawalan ka ng laruan, syempre. At ang kabaligtaran ng pagiging masaya ay ang pagiging malungkot. Yan ang kanyang pasalamat. Ang kasunod naman ay ice cream at kape. Sino itong mahilig sa ice cream? Ayan, kung kayo ay mahilig sa ice cream, si teacher ay mahilig sa kape. Ayan, ang ice cream ay malamig at ang kabaligtaran ng malamig ay mainit. At ang mainit ay ang kape. Ano pa ba ang mainit? Mainit na tubig, mainit na kawali kapag nagluluto si nanay. Ayan. Kasunod naman ay mga regalo. Ayan, may regalo dito. Isang maliit at isang malaking regalo. Ang pinagkaiba nila, ito ay maliit at ito ay malaki. Ang kabaligtaran ng malaki ay maliit. Silang dalawa ay parehas regalo, ngunit magkasalungat sila ng dati. Ayan. Ang kasunod naman ay kutsara. Bakit kaya may maduming kutsara dito? Dahil kapag ang maduming kutsara ay hugasan, ito ay magiging malinis. Kaya dapat kayo ay masipag maghugas ng inyong mga kutsara para maging malinis ito at magagamit nyo sa inyong pagkain. Ang kabaligtaran ng malinis ay madumi. Alin dapat ang tama dito? Laging natin nakita ay malinis. Kailangan lagi kayo malinis para hindi kayo magkakasakit. Malinis sa bahay, malinis sa gamit, at malinis sa katawan. Ang kasunod naman, ayan, tuwalya, ginagamit sa pagligo. Tama. Ayan, nababasa ang tuwalya kapag ito ay nilalabahan. At natutuyo naman ito pag ito ay binibilad sa araw. Ang kabaligtaran ng basa ay tuyo. Ayan, yan ang kanyang kasalamat. At ang ating panghuli ay mabahong basurahan at mabangong pabango. Ayan, mabaho, ang kasalamat ng mabaho ay mabango. Yan. At dyan nagtatapos ang chika ni teacher sa inyo. Naintindihan niyo ba ang chinika ni teacher? Kung talagang naintindihan niyo yung chinika ni teacher, ay gagawin niyo ang ating gawain na kasunod. Excited na ba kayo sa kasunod nating gawain? Ayan, ang kasunod nating gagawin ay magsasagot ulit tayo. Anong sasagutan natin? Ang sasagutan natin ay gagawin tayo ng magbibilog-bilog tayo. Bibilogan natin ang tamang sagot. Ayan. Upang maraming teacher, kung talaga bang natutunan niyo ang ating pinag-aaralan, eh syempre kayo ang magsasagot dito sa unahan. Halimbawa ay una, ito ay mabilis na sasakyan. At ito ay si Pagong ay mabagal, kaya siya ay bibilog. Ayan, sino gustong sumagot ng ikalawang kasagutan? Ayan, kalawang sagot ay kabaligtaran ng pait ay masama. Tama ba? Ayan, tama. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. Ayan. Ang ikatlo namang sagutan ay mahaba. Parang ang buhok ni teacher mahaba. Ano kaya ang kabaligtaran ng mahaba? Sige nga, ikaw nga. Ayan, tama ba ang sagot niya? Maiksi. Ayan, tama. Bigyan ulit natin siya ng 3 palakpak. Ayan. Ang kasunod naman ng katanungan, sino gusto sumagot? Ayan. Sige na. Tama ba ang kanyang sagot? Ang kabaligtaran ng malapit ay malayo. Tama. Ang kasunod naman ay ayan. Malamig. Ang kabaligtaran ng malamig ay mainit. Tama. Ang kabaligtaran ng masipag ay tamad. Dapat ay laging masipag dahil malinis dito. At pag hindi ka magkubay, magiging ng palagi. Dahil tama ang kanilang mga sagot, bibigyan ulit natin sila ng very, very good club. Kaya sabay-sabay natin gawin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very, very good. Ayan. Kaya naman ngayon ay dadako na sa ating pangkatang gawain.
Gugrupo ko kayo sa igugrupo kasi kayo sa 3 grupo at bibigyan ko kayo ng gawain. Ang gawain ay ito. Ayan. Ito ang sa group 1, ang sa group 2, at ang sa group 3. Ayan ang gawain. At bago matapos ang gawain, meron tayo dito pamantayan sa ating gagawin. Ayan. Bibigyan kayo ni teacher ng 3 star kung kayo ay mabilis na natapos. At 2 star kung medyo mabagal at ang kahulihang matatapos ay 1 star. Kapag naman tahimik yung nagawa, bibigyan kayo teacher ng 3 star. At kapag medyo maingay ay 2 lamang. At kapag sobrang ingay ay 1 lamang na star. At kapag naman maganda ang inyong presentasyon ng inyong gawain, bibigyan kayo ni teacher ng 3 star. At kapag may nilinis na maayos, 2 star. At pag magulo naman ay 1 star naman. Pag nakikita ng teacher na kayo ay tulong-tulong sa paggawa, bibigyan kayo ng teacher ng 3 star. At kapag naman kayo ay hindi masyadong tumutulong, 2 lang. At kapag hindi talaga nagtutulong-tulong, ay 1 star lamang. Naintindihan ba? Ayan. Bibigyan namin kayo ng teacher ng 10 minuto para matapos ang inyong mga gawain. Ayan, dahil tapos na kayo, ay papakinggan naman natin ngayon ang presentasyon ng Group 1. Ayan, magaling. Dahil maganda ang kanilang presentasyon, ibibigyan natin sila ng very, very good clap. Sabay-sabay ulit natin gawin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very, very good. Ayan, pakinggan naman natin ngayon ang presentasyon ng ikalawang pangkat. Ayan, magaling, mahusay. Dahil magaling sila ulit, ay bibigyan natin sila ng very, very good clap. Sabay-sabay natin gawin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very, very good. Ayan. At ngayon naman ay papakinggan naman natin ang presentasyon ng pangatlong grupo. Ayan. At dahil maganda ang presentasyon nila, ibibigyan din natin sila ng very, very good clap. Sabay-sabay natin gawin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very, very good. Tapos na, ay aalamin naman natin kung ilang star ba ang inyong nakuha. Ayan. Dahil nakita ko na maganda at mabilis natapos ang group 1, ay sa kanila ang 3 star. At sa group 2 naman, ay sila ang nakuli kaya 3 star kanila. Sa group 1 naman ay dalawa. Ayan. Ang unang natapos ay group 2, ang ikalawang natapos ay group 1, at ang ikatlong natapos ay group 3. Ayan. At ang tahimik naman, ang pinakatahimik ay group 3. Ang sunod naman ay group 2. Ayan. Ayan, dahil magaling kayo, ito ay ang natanggap ng star kay teacher. Ang star na yan ay magkalapit na kayo, ibibigay sa inyong teacher mamaya ang panalo. Ayan, natuwa ba kayo sa inyong ginawa? Ayan, nagpatuloy ba kayo sa inyong ginawa? Ay, pagkakalamagit tayo na, kaya huwag kang laro ngayon. Magsasagot na kayo upang malaman kung talaga bang alam nila ang ating pinag-aralan. Ayan, bibigyan kayo ni teacher ng papel at ito itong sasagutan. Ito ang inyong mga papel.
Ayan. Tapos na ba ang lahat? Ayan, sasagutan na natin. Ang una ay, ang tanong sa una ay, ang aso ay matapang. Ang may salungguhit ay matapang. Ang kabaliktaran ng matapang, anong sagot? Letter A, takot. Ayan, tama. Kalawa naman, ang may salungguhit ay bukas. Ano man ang kabaliktaran ng bukas? Sarado, magaling. Ang ikatlo naman ay mabilis. Ano ang kabaliktaran ng mabilis? Mabagal, tama. Ang ikaapat naman ay mabigat. Ang kabaliktaran nito ay magaan, letter B. At ang kasunod naman ay malaki. Ang kabaliktaran naman nito ay maliit, letter C. Ang kasunod na sagot ay ang kabaliktaran ng malambing ay masungit, letter A. At ang kabaliktaran naman ng malawak ay letter B, makitid. At ang kabaliktaran ng mataas ay letter B, mababa. Ang kabaliktaran ng mahigpit ay letter A, maluwag. At ang huli, ang kabaliktaran ng malaki ay maliit ulit. Tama. Tama ba? Marami bang naka-perfect? Taas na lang kami ng mga naka-perfect. Ayan, dahil maraming naka-perfect, ay magkakaroon tayo ng takdang aralin. Ayan, madaming naka-perfect. Ating takdang aralin ay kung hahanap kayo sa dyaryo ng dalawang bagay na magkasalungat at ididikit niyo ito sa inyong kwaderno. Naiintindihan ba mga bata? Ayan, bago tayo matapos at umalis sa silid, tayo muna ay magdadasal. Ayan, dahil bago tayo umalis, magsitayo ang lahat. Ito nga mga ulit, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Father, Son, ayan, bago lumabas ang lahat, pulutin ninyo ang mga kita niyong basura at ilalagay ninyong bako at ilalagay ito sa bag at maaari na kayong umalis.